Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Attorney Regal Oliva. Tinalakay niya yung nangyari 15 years ago. Yung pagsapak ni Mayor Inday Sara sa isang sheriff. At ngayon, yun ang gagamitin nilang testigo laban kay BP Sara. Kaya tanong niya na, yan na lang ba ang pinakamalakas niyong ebidensya laban sa Vice President? An incident that happened 15 years ago. So in short, tinatawanan niya itong prosecution team. Pakinggan natin itong si Attorney Regal Oliva. 15 taon na ang lumipas, 15 years. At sa dami ng nangyari sa bansang ito pa rin ba ang pinakamabigat na ebidensyang maihaharap laban kay Vice President Sara Duterte? Balikan natin ang facts. Noong 2011, katatapos lamang hagupitin ang Davao ng matinding flash flood, maraming pamilya ang nawalan ng tahanan. Habang ang iba ay nasa evacuation centers, isang demolition ang itinuloy pa rin sa Agdao sa bisa ng isang court writ. Nandoon si Mayor Sara Duterte. Hindi dahil naghahanap ng gulo, kundi dahil sinusubukan niyang pigilan ang mas malaking karahasan. Totoo, nagkaroon ng pisikal na komprontasyon sa sheriff. Totoo rin na iyon ay nakitala sa kamera at naging usapin ng buong bansa. Pero ang tanong ngayon ay iba. Ano ang relevance nito sa impeachment trial? 15 taon matapos ang insidente. Hindi ba't ang impeachment ay dapat tumuon sa mga articles of impeachment mismo? Hindi ba't ang ebidensya ay kailangang may malinaw na kaugnayan sa mga alegasyong sinusubukan patunayan? Kung ang pinakamalakas ninyong witness ay isang insidenteng nangyari noong 2011, isang pangyayaring matagal nang alam ng publiko, matagal nang hinusgahan ng taumbayan sa iba't ibang halalan, at paulit-ulit ng tinalakay, hindi ba't lalo lamang nitong ipinapakita ang kahinaan ng kaso Yes. na nais ninyong buuin? Sa batas, relevance is everything. Hindi sapat na dramatic ang kwento. Kailangan may probative value ito sa isyong nililitis. Hindi ko sinasabing burahin ang kasaysayan. Ang sinasabi ko, huwag gawing kapalit ng matibay na ebidensya ang isang insidenteng 15 taon nang nakaukit sa public memory. Kung ang impeachment ay tunay na paghahanap ng katotohanan, dalhin ninyo ang pinakamabibigat ninyong ebidensya. Pero kung paulit-ulit ninyong ibinabalik ang eksenang alam na ng buong Pilipinas, baka hindi si Sara Duterte ang nahihirapan. Baka ang kaso mismo ang hirap patunayan. Another day. Another Regal. Tumatak sa isip, probative value. Ano ba ang ibig sabihin ng probative value? Okay, ano ba yung probative value pagdating sa evidence? Sabi dito, sinerch ko sa Google. It refers to the extent to which evidence helps prove or disprove a crucial fact in a legal case. Essentially, it measures the strength, reliability, and logical power of a piece of evidence to make a disputed point more or less likely to be true. So, mayroong example dito ng high probative value and low probative value. Example ng high. Yung bang may relevance. Yung ebidensyang yun is, mapapatunay. Ang example is, in a theft trial, pagnanakaw, a store's security camera footage clearly capturing the defendant o yung nagnakaw
taking items without paying. The evidence directly proves the core fact in the dispute. Yan. May probative value. Yung CCTV camera, kuhang-kuha, yung nagnakaw, kumukuha ng mga bagay-bagay sa tindahan, hindi naman nagbayad. High probative value. Okay. So, ang low probative value, dito naman, in a medical malpractice lawsuit, bringing up the fact that the doctor owns an expensive luxury car. It has zero logical connection to whether or not the doctor was negligent in treating the patient. Oh. Ang ebidensya nila sa doktor, medical malpractice, naka-Mustang ang kanyang sakyanan, worth 5 million, bagong model ng Mustang. May probative value ba sa kaso ng medical malpractice? It does not prove na kahit 5 million yung Mustang ng doktor, walang kinalaman doon sa kaso na medical malpractice. Ganito rin ito. Grave theft. Dahil binantaan ni Vice President yung tatlo, President, First Lady, Romualdez, pag may nangyari sa akin, may mangyari, yan ang grave threat. Anong kinalaman? Yung pagsapak na sa sheriff. Ang layo. Plus the fact na ang nililitis, impeachable officer. Dapat yung ginawa niya as a Vice President, dapat yun ang ipakita nilang ebidensya. Example, yung tao mismo na kinontak ni VP Sara, na siya ang gogorgor sa tatlong hinuhulga o trinetret. Pag yun, malakas yun. May probative value. Dahil ako po, si Juan de la Cruz, nag-usap kami ni VP Sara, babayaran niya ako ng 1 million pesos. Titirahin ko yung tatlo. Kailang ang kondisyon, dapat si VP Sara muna ang matudas. Walang probative value. So, nagpapakita lang na mahina ang kanilang kaso. Lalo na, yung sheriff, ayaw magtestigo. Sabi niya, tahimik ng buhay ko, huwag niyo na akong isama dyan. Please lang naman. Kawawa ang Team Luistro sa mga pangyayaring ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano pwede naman ang gayad yung tampo doon? Babad ang O karon nindot tagid ka tan-awon ang balay ilang ante. So ila na gyud na atop ila na gyud atop ang gihatag sa ila nga yero. Nindot na gyud kayo ang balay ilang ante. Salamat kaayo sir sa imong pagtabang labi na sa Ginoo nga gigiyahan ka sa Ginoo nga magtabang ka. O sa sir salamat kaayo kay daghan pa kaayong nanginahanglan sa amoa. Unya sa labi ra sa imong kuan gi himo nga mo ay imong gisugo nga mag tan-aw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir. Daghang pagid kaayo sir ang nanginahanglan dinhi sa among barangay. So kaya ra ko kutob sir. Salamat kaayo sa Ginoo ra gid magbalo sa imong ha. Salamat kayo ante.
sa iyo na no. Sagdi sila sa mamaya. Yan na ikuha na